sa mga hindi pa dumating sa mga hindi pa dumating na sa tamang edad. Okay? So, merong pagtatalo dito ang mga skala mapatungkol dito. At gayon din sa mga baliw, sa mga hindi nasa wala sa matinong pag-iisip. May mga scholar na katulad na ni Al-Qadi Abu Ya'la and Ibn Al-Aqil. Okay? Al-Qadi Abu Ya'la, kilalang scholar na ito, at saka si Ibn Aqil, sinasabi nila na itong baliw o walang sa tamang pag-iisip at yung mga sanggol o mga bata na hindi pa dumating sa tamang edad ay hindi sila makakaranas ng katanungan on the grounds ng kanilang batayan na sila ay papaano sila sa kadahilanan hindi sila accountable, wala silang pananagutan. So papaano tatanungin yung mga walang pananagutan sa isang bagay na hindi nila alam? Okay? So gayon din sa mga tao na kung saan hindi naitala ang kanilang mga gawain. Okay? Yung mga tinatawag na hindi na record ang kanilang mga gawain sa kadahilanan ay wala silang pananagutan. So dito paano sila, sabi nga ni ni Qadi Ya'la at saka ni Ibn Aqil, paano sila tatanungin sa mga bagay na hindi nila pananagutan, sa mga bagay na hindi nila alam. So ito ang kanilang ebidensya. Mayroon naman din mga ibang mga scholars na kung saan ang sabi nila ang mga bata, maging ang mga sanggol, maging ang mga walang isip o baliw ay makakaranas ng katanungan sa loob ng libingan. At ito, ang pananaw na ito ay pinangunahan ni Abul Hakim Al-Hamadani at gayon din ni Abul Hasan Ibn Abdus. Okay? Na kung saan ito ay naisalaysay mula sa mga companions, mula sa mga kasamahan ni Ash-Shafi'i, si Imam Malik, at ang ibang mga narration na nasalaysay mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nag-alay ng salatul janaza, pagsasala sa patay, sa isang bata, sa isang sanggol, sabi niya sa kanyang panalangin, Allahumma qihi min fitnatil qabri wa adhabil qabr. O Allah, sabi niya, protektahan mo siya, yung bata na yaon, mula sa fitna, mula sa pagsubok sa loob ng libingan, at gayon din mula sa parusa sa loob ng libingan. So dito, si Propeta Muhammad, na kung saan hadith sahih, na kung saan nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang sanggol na kanyang nagdasal siya para sa salatul janaza. So nanalangin siya na protektahan siya, yung bata na yon, yung sanggol na yon, laban sa pagsubok at laban sa laban sa sabihin nating trials, okay? At gayon din kaparusahan sa loob ng libingan. At ang pananaw na ito ay alinsunod sa pananaw na kung saan nagsasabi na sila ay makakaranas ng pagsubok o tinatawag na katanungan, at gayon din ang iba pang mga pagsubok sa araw ng paghukom, at sila ay pananagutan nila at mayroon silang kapanagutan o pananagutan sa araw ng paghukom. At napakaraming hadith yan mapatungkol sa day of judgment, which is yung major day of judgment, na yung mga sanggol ay meron silang pagsubok na nakalaan para sa kanila kapag sila ay namatay ng mga sanggol man ng mga Muslim, sa mga sanggol man ng mga na hindi mananampalataya, lalo ngayon mga sanggol na hindi mananampalataya. Ang pananaw na ito ay ng mga scholars, ito ang pananaw ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, at kabilang na rito ang mga scholars ng Ashabul Hadith, yung mga nag-aaral sa hadith, at gayon din yung mga Ahlul Kalam, yung mga theologists. Ito rin sumasang-ayon din sila sa pananaw na ito na ang mga bata, kapag ang mga sanggol o mga kabataan na hindi pa dumating sa tamang edad, at gayon din yung mga baliw, wala sa tamang o sariling pag-iisip, ay kapag sila namatay, ganito ang kalagayan nila, ay katotohanan makakalanghap at makakadanas din sila ng pagsubok o pangyayari sa loob ng libingan. At gayon din ang ito ay ulat, nabanggit ni Abul Hasan Al-Ash'ari, si Abul Hasan Al-Ash'ari mula sa Ahlus Sunnah, at sinang-ayunan ang pananaw na ito. At pagkatapos ay ito ang ipinahiwatig o ibig ipahiwatig sa statement ni Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal. So dito majority sa mga scholars ay ang panig
ay ang mga sanggol at gayon din ang mga kabataan ay katotohanan sila ay makakaranas ng pangyayari at pagsubok sa loob ng libingan. Maliban na lamang yung mga propeta na nabanggit natin, may yung mga martir at gayon din naman yung mga burabitun sa kadahilan ng maraming hadith ang mapatungkol dito. Ngayon, dadako tayo sa paksa ang pagsubok, okay, at biyaya, ang parusa at biyaya sa loob ng libingan. Parusa, biyaya at biyaya sa loob ng libingan. Ang mga hadith na napakaraming hadith ang tumutukoy mapatungkol sa pahirap, mapatungkol sa parusa at gantimpala sa loob ng libingan at hanggang sa dumating ito sa mutawatir. Sa mga nakapag-aral ng hadith na kung saan ito ay mapatatagpuan sa Mustalahul Hadith, na kapag ang isang hadith na mutawatir, ang ibig sabihin ng mutawatir, ito yung termino, it's a term in hadith discipline for a hadith, sa isang hadith na kung saan it is narrated through various chain of narrators. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang isa lamang ang nag-ulat ito, bagkus maraming mga sahaba na kung saan authentic ang pagkaulat nito. So, ang tinatawag na mutawatir hadith ay ito ay first class na hadith. It is very authentic na hadith na kung saan obligadong tanggapin. So, ang komentarista ng At-Tahawiyah, sa aklat na At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah, ay nagsabi, ang reports na kung saan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakumpirma mapatungkol sa parusa at gayon din gantimpala sa loob ng libingan, na sa isang tao na karapat-dapat mo siyang mag-angkin ng parusa at karapat-dapat din siyang mag-angkin ng gantimpala sa loob ng libingan, at gayon din ay ang pagtatanong ng